Yung palakpak ng mga anak ni El Shaddai. Yung palakpak ng mga answer prayer. Praise God, praise God. At harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, smile naman dyan. Ayan, mukhang seryoso, no? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, naniniwala ka ba na sa gabi ito, bago tayo makarating ng ground floor, answer prayer na. Naniwala kayo? Parang hindi ah. Naniwala kayo? Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Sino naniniwala ng answer prayer na? Itaas ang kamay. Yung answer prayer na ay pwede nang umuwi. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Nakatatlong kati ako maghapon ah. Sana all. Sister na kasi nagmasage pa, no? The Gospel of Jesus Christ according to St. Mark, chapter 8, verse 27 hanggang 35. Sumainyo ang Panginoon. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magdapa ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ipapapatay, ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan ito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, aabutin ang tinig na ito. Ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Ayan, yung palakpak ng mga answer prayer. Yung palakpak ng mga mananagumpay. Amen, amen. Yung buhay na palakpak. Praise God, praise God. Sabihin mo ulit siyang katabi, kapatid. Paalala lang. Baka malimutan mo na sa gabi ito, answered prayer ka na. Amen, amen, amen. Pwede na po tayong maupo mga kapatid. Ayan. Maganda, sa pinakamaganda, sa lahat ng maganda, sa pinakamagandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Salamat po sa aking mga kasamang preachers. Ayan. Salamat din sa inyo mga kapatid. Happy anniversary, sabi ni brother, yung anniversary ba? Sabi ko, tingnan ko muna yung mission order kung anniversary talaga. Naniwala naman, no? Sa gabi ito, ang title po ng ating topic. Nakikinig kayo? Sabihin mo siyang katabi, kapatid.
Makikinig tayo. Amen. Ang title po ng ating topic ay The Cost of Discipleship. Common, no? Lagi natin napapakinggan, di ba? The cost of discipleship, mga kapatid. Mostly, sa mga anak na El Shaddai o sa ibang Christian, ay mahina ang panglasa ng ganitong mga title. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Ang title na ito ay hindi biyaya kundi responsibilidad. And most of the time ay napakaraming misconception sa buhay paglilingkod. Kasi yung mindset nila ay hindi ayon sa alay ng mindset ng Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon ay maintindihan natin ng malinaw nang sa ganon, ang ating paglilingkod ay walang regrets, anuman ang mangyari. Maraming nadidisappoint, maraming tumitigil, maraming umaayaw, bumabaliktad. It is because yung mindset nila ay hindi ayon sa pinakasukatan ng pagkatawag ng Diyos. Amen ba? Amen. Pero pag nakita natin yung halaga ng pagkatawag ng Diyos, kung ano ang pagiging lingkod, ay hindi ka na magugulat. Kasi alam mo yung halaga ng pinasok mo ng sinuong lugar na iyong susundan. Ang isang nakakahiya pag pumasok ka sa magagandang establishment, sa mga sikat na lugar, at may nakita kang magandang bagay, yung tanungin mo kung magkano ito. Kuha nyo? Kasi sa mga social na tindahan, mga mall, minsan, may mga social na restaurant, hindi ka na magtatanong magkano ba yan, kundi mag-o-order ka na lang. And suddenly, kahit mayaman, nagugulat kapag ang presyo ay napakataas. At napaka-normal sa tao, bawat lugar na pupuntahan, ay tinatanong magkano ba yan? Makita mo yung ganda ng bibilhin niya, nagugulat na lang siya kapag nalaman niya yung halaga ng kanyang bibilhin. At nasasabi niya kaya pala mahal kasi napakaganda. Kuha niya. Sa buhay paglilingkod, kailangan din alam din natin ano yung cost ng pagsunod mo sa Kanya. Ano yung value, ano yung halaga, ano yung responsibilidad na hinihingi ng Diyos sa pagkakaupo nyo yan. And we have always to remember ng paglilingkod is not just merely saying Amen and praise the Lord. Kuha nyo? Kaya nga napakahalaga na makita natin yung responsibilidad na kaakibat sa paglilingkod sa Kanya. Kasi isang araw, magugulat ka na lang ay hindi parehas yung ini-expect mo sa ini-expect ng Lord. Most of the time kasi ang motivation natin kapag nag-aakay, maglingkod ka na, gagaling ka agad. Maglingkod ka kasi yayaman ka. Maglingkod ka kasi gaganda ang buhay mo. And without even thinking na may nasa likod na kondisyon ng Diyos na dapat natin makita. Amen po ba? At yung pain na yon ay kinakagat natin without any thinking kung hanggang saan kayo dadalhin sa pain na yon. At maraming tumitigil sa paglilingkod kasi hindi nila nasukat yung cost. Hindi nila nalaman at naintindihan kung gaano kabigat ang pagsunod kay Jesus. Nasusundan niyo ba? Kahit napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon, na sa gospel na ito ay makita natin kung ano nga ba talaga ang gustong ipaintindi ng Diyos, ano nga ba talaga ang gustong ipaalam ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pagsunod natin sa Kanya. Yung mindset ng mga tao ay mahirap unawain. Ito yung lagi kong sinasabi, sa prayer meeting na may 100 attenders, maghanap ka ng 5 coordinator, mahihirapan ka. Kuha nyo. Sa gawain ng Panginoon, maraming attenders, maghanap ka ng 10 workers, maraming ayaw. It is because bulag sila sa value ng pagsunod sa Kanya. Pero pag nakita natin ang halaga ng pagsunod sa Panginoon, ikaw yung makipagsiksikan na magamit ng Diyos. Na makita ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun ang ating focus ay hindi lamang sa prayer request, kundi sa condition ng Diyos na gusto niyang ipaintindi sa atin. Kaya unang measurement ng Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya, yung kanyang tanong, anong sabi ng Panginoon sa kanyang makarap? How do you say I am? Sino ako?
ayon sa kanila. And you know what? Kahit kaharap nila sa Jesus, literally and personally, maraming iba't ibang kasagutan. Tingnan nyo, kaharap na nila sa Jesus, pero hindi pa nila kilala ng pare-parehas. Kasi iba't iba yung kanilang knowledge. Kasi ang background dito sa lugar ng Pilipos at Caesarea ay nandoon yung mga pagans belief. Kaya sinukat sila ni Jesus kung talagang kilala nila si Jesus. Kasi may culture doon na hindi abot ng kanilang pag-iisip. Nang dumating na si Jesus, ay kagaya ng pagkaalam ni Pedro na siya ang Kristo na anak ng Diyos. And even as now, maraming Christian na hindi alam yung tunay na Jesus na sinusunod niya. Sabi nga ni Father, may mga nagsisimba na pinagbabantay sa Jesus sa bahay nila. Panginoon, ikaw na lang dito bahala. Although, medyo lang yan, kumbaga mga pananalitang simple lang. Pero kung titingnan natin ito deeper meaning, hindi mo dapat gawin yung mga bagay kasi mas higher level ang Panginoon sa buhay natin. Kapag nakita mo ang condition ng Diyos ng pagbigay mo ng buhay sa Kanya, di mo na siya kailangan, Lord, bahala ka na sa bahay ko. Kasi bago mo pa yung condition na sa Kanya at alam niya ang pusong maglilingkod ka sa Kanya, alam niya na ang pangangailangan mo. Nakukuha niyo? At minsan, marami tayong condition sa buhay, pero yung condition ng Diyos hindi natin nakikita. Kahit mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, yung chalice ng Panginoon, who do you say I am? Kahit tanungin mo yung katabi, sabihin mo kapatid, sino ba sa Jesus sa buhay mo? Sagutin mo kapatid, anong pakialam mo? Diba ang ganda ng sagot, no? Kailangan alam natin kung sino si Jesus sa atin. Alam natin kung sino talaga ang ating pinaglilingkuran. Ang wisdom ng Panginoon ay sumusukat sa kaalaman ng kanyang mga kaharap at nag-confront sa kanya kung ang kanilang pagkakakilala ay ayon sa popular na opinion ng maraming tao. At si Pedro lamang ang nakapuno ng tanong niya sapagkat siya ay may gabay ng Espiritong Banal. Sa ibang parallel verse ng synoptic na ito, sabi ni Jesus, ikaw ang Kristo na anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa iyo lamang ibinigay ang kaalaman. Kaya nagbigay ng affirmation si Yahweh sapagkat nasagot ang tunay ni Pedro ang kanyang sagot. Amen ba? Amen. Tinatanong ba natin ang ating sarili kung ano nga ba ang estado natin sa harapan ng Diyos? Kung natutukoy ba natin talaga ang gusto ng ating Panginoon sa paglilingkod natin? Amen po ba? Kaya dapat nag-grow yung ating pananampalataya. Napakatalino ni Brother Mike sapagkat tinainan tayo, nayayaman kayo, aasinso kayo, gagaling kayo. This is the reactant God. Pinainan tayo ng ganong perception, yung mga surface, may understanding ng tao na kailangan mag-level up yung ating kaalaman. Kaya maraming naakay kasi napakaganda ng wisdom na binigay ni Yahweh kay punong lingkod. Kasi most of the time, ang mindset ng tao yayaman. And yun, at even thinking, kapag nag-grow siya, dapat lumampas siya sa kanyang kaalaman na hindi lamang yayaman sa material, kundi makita niya ang higit pa sa kayamanan inaasam niya, nakaloob ng Diyos. Kuha niya. Kapag nakita natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang mas magandang plano ng Panginoon sa buhay natin, ay masigit natin mapapahalaga ng kanyang pagkatawag sa atin. Nung ang negosyo namin ay bumagsak, nagkawindang-windang yung pamilya namin, at halos nahiya na kami sa aming mga neighbor. Kasi tinitingnan kami ng taas kilay, kasi ang tindahan namin wala ng langon. And not only that, araw-araw may maniningil sa aming bahay. Buwan. Kaya nung time niya, mga kapatid ko sa Panginoon, napakagulo ng buhay namin. Pero sabi ng panganay namin, huwag kayong mahiya na bumagsak na at nawala yung ating ari-arian at nawala yung mga kayamanan. Ang mahalaga, kahit mawala man ang lahat ng bagay, ang pamilya natin iwag lang magkawindang-windang. Pag nakita mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, walang halaga ang mga bagay na meron ka ngayon kung magulo yung pamilya natin. Naniniwala kayo?
Hindi ka magiging masaya sa paglilingkod kapag hindi at mayroon tayong kapamilya na pinaglalaroan ng drug addiction. And I know na maraming nandito ngayon ay hindi lamang pera ang kailangan sapagkat may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At alam natin na may mga bagay na sa kamay lamang ng makapangyarihang Diyos ang magiging solusyon. Yun nga lang, may mabigat na responsibilidad. And we know that pag in-accept natin yung ganung responsibility, siya din ang tutulong sa atin. Amen po ba? Kaya nga lagi kong challenge na natin, ba yung coordinator niyo, Sister, anong may tutulong ko sa gawain? Sister, ano bang magagawa ko sa gawain? Nagtanong ba kayo ng ganyan? Mas marami nga tayong hinihingi sa Panginoon kaysa binibigay nating tulong. Kuha niyo? Nagagalit ba kayo? Okay lang? Pwede pang bumalik? Wala pa kanan ang Panginoon. At alam nyo, pwede ko naman kayong hulahan na yayaman tayo, di ba? Pero kapag nakita natin yung context ng gospel, mga kapatid, kailangan susugan natin yun. Amen po ba? Kaya yung tanong niya ay magme-measure sa atin kung sino siya. Hindi lamang siya para sa bunggalo natin, hindi lamang siya para sa sasakyan natin, hindi lamang siya para sa mga anak nyo na naging professional, sa mga magulang natin na may karamdaman, kuha nyo, ba't hindi pa doon ang kaya ibigay ng Diyos? Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, ang iniisip mo, at alam mong prayer request, masobra pa dyan ang kayang ibigay na El Shaddai. Amen ba? Para hindi kayo masaya doon Palapakan natin ang Panginoon. So mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na nag-grow tayo, lumalagay sa pagkakaalam. Tinawag ako ng Panginoon kung bakit ganito yung aking message, kasi hindi naman talaga ako attender. Tinawag ako ng Panginoon bilang coordinator na faith. Bakit faith coordinator? Kasi ang dami ko ang coordinator, ako yung utusan. At ang pinangalan ng sa list ng opisina sa Naga, ako ang coordinator, pero hindi ko alam yung responsibility ko. Yung nanay ko tagabigay ng sa preacher, tagabigay ng pagkain. Pag alas 6 ng gabi, sasabihin ng nanay, darating yung preacher, anong ulam mo lulutuin? Kaya yung aking mindset talaga sa gawain, hindi gano'n na nag-a-attend lang ako. At alam niyo, nainggit ako dun sa mga nagigitara, sinama ko ng isang preacher sa isang area, may nagtutugtog. Maniwala po kayo sa hindi, para gusto ko lang magtugtog. Sinabihan ko yung coordinator, Father, pwede bang magtugtog? Magbibigay ko ng 50 pesos bawat tugtog. Wala pong joke yun. Kasi ang aking mindset, hindi pa kabig. Anyway, kung magsisinungaling ako, magyayabang lang ako sa inyo, no? Pero hindi Kasi ganun yung mindset kong sabi niya, Brother Chico, magtugtog ka lang kahit di mo na kami bigyan. Kasi ang mindset ko, nakikinig ako, pag nag-alasin ko na, nagbibigyan 50-50 sa coordinator. Sabi ko, nagbibigay pala dito, makapag-serve, makapag-gitara. At alam nyo, pinatugtog ako mga ilang linggo. Pag ika-5 linggo, mga 5 linggo, akong binibigyan. Sabi ko, maganda pala to Kaya nung hindi na ako binigyan, sunod na Sabado, sinimig ko sila. Sabi ko, siya hindi kayo nagbigay ng Sabado. Bali, 2 Sabado na ang bigay. Ano? Tayo mapagpenta sa Panginoon. Pero pag nakita mo yung biyaya ng Diyos, higit pa doon ang ibibigay. So, pag kilala natin ng Panginoon, hindi natin siya pagpentahan. Kuha nyo? Minsan nga, ang nanay ko na, nag-utang ako sa kanya ng 500. Sabi ko, Nay, akin yung 500 utang mo. Ikaw, magulo kang anak. Nag-utang lang ako siya ng 500, singil ka ng singil. Di mo man lang pininta, siyang na buwan kitang binuntis. Sabi ko, Nay, ang pagbuntis mo sa akin, hindi ko na yung mababayaran. Pero ang 500, pwede mo pong bayaran. Kuha nyo? Yung mga bagay na meron tayo, pwede nating maluwag. Pero yung bigay ng Diyos, hindi mo mababayaran. Kahit napakaganda na makita mo sa buhay paglilingkod mo, yung mga bagay na hindi kapalit ng pagod mo, sapagkat hindi ka pa man nagpagod kapag kilala mo ang Panginoon, napakarami ng biyaya si El Shaddai sa buhay mo. Amen ba?
Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, yung ganda mong yan, yung pugi mong yan, hindi na yung mababayaran, ha? Niwala naman kayo agad, ha? So mga kapatid ko sa Panginoon, the cost of following Jesus. Pangalawa, hindi lamang alamin natin sa ating sarili na alamin at kilalanin si Jesus sa buhay natin. Kundi, sabi ko nga kanina yung intro ko, kailangan alam natin yung halaga ng ating pupunin. The cost of following Jesus. Si Jesus nag-warn sa mga disciple kung ano talaga ang totoo na sino mang sumunod sa akin ay kailangang kalimutan ang ukol sa kanyang sarili. Mahirap pag-intindihin yun. Na pagsunod sa kanya ay mayroong rejection, mayroong mga suffering sa buhay natin. Mayroong mga hindi naan sa ating minds. Kaya, nanibig niya sa Jesus, kasi nilapitan si Pedro. Binulungan ni Pedro sa ibang version, dapat hindi mangyari sa inyo ito. Kasi ang mindset ni Pedro, hindi dapat mamatay si Jesus. Kuha niya? Kasi ang kanyang mindset, iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang understanding. Pero iba yung mindset ni Jesus na anuman ang mangyari, kailangan siyang mamatay para iligtas ang sangkatauhan. Kuha niya? Kailangan mag-suffer si Jesus, kailangan mamatay si Jesus sa fulfillment ng plano ni Yahweh. Pero yung mindset ni Pedro, hindi dapat mangyari ito sa inyong Panginoon. Akala mo, nagmamalasakit siya. Pero kinakampihan niya pala ang demonyo. Sabi ng Panginoon, your mind is not the mind of God, but the mind of man. God wants us to think like a God. God wants us to think like a God. Hindi naman tayo Diyos eh. Pero ibig sabihin, the very bottom line ng measurement ng pagkatao natin kung paano ka mag-isip. Yung mga panlabas nating mga ginagawa, madaling igles, no? Napakabilis nating magbilang ng kasalanan ng iba. Pero ang Diyos ang magsusukat sa atin ng pinaka-bottom line nating relasyon sa Kanya. Kuha niya. Kaya huwag niyong ikumpara ang sarili niyo na mas banal kayo kaysa iba. Ang tingnan natin kung ano ang ating relasyon sa Kanya. And after all, only God can weigh the gravity of our sins. Amen ba? Kaya napakahalaga na makita natin yung balas ng ating paglilingkod. Sapagkat ang Panginoon, hanggat nakikita niya sa isip mo na hindi ka pa sumusuko sa paggawa ng mabuti, hanggat hindi mo sinusurrender ang iyong sarili sa kalaban ng Diyos, hindi ka niya bibitawan. Don't ever intimidate na makasalanan ka kapag alam mo hindi ka tumitigil sa pagsisikap ng mabuti. Pero hindi dapat maging lisensya ng pagiging makasalanan mo ipagbalatin mo. Pero ang pagkakataon ito ay para ipakita sa Panginoon na you are willing na magawa ang kanyang gusto gaano man kahirap. Ang kasunod po kayo mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya ay makita natin yung tamang landas. Kapag may dinadaanan tayong rough road, kahit mahirap dumaan, kapag mayroong tanggol, hindi ka babalik. Kapag mayroong kang dinadaan ng hirap sa buhay, hindi ka tatalikod kasi alam mo ang dulo ng pupuntahan mo. At the end of the day, everything will be okay. Minsan dumating sa buhay ko, most of the time, na gusto nang mag-give up. Atin-atin lang to. Dumarating ako sa depression. Minsan sa aking paglalakbay nung nasa dito ako nang nasa abroad yung asawa ko. Sabi ko na gusto ko nang mamatay. Kasi nasa bangka ako, I know myself. May mga bagay that beyond our control. Nakikinig ba kayo? Kaya tinitingnan ko yung dagat, napakalalim ha? Sabi ko, ang ganda naman ng dagat na ito, kulay asul. Parang sa sarili ko, uwi pa ako mag-isip na rin. Parang hindi ako bagay sa dagat na ito. Kasi pag nagkakanta yung mga umaalis na ako na napakonvict na ako. Pag nagpapapray na, umaalis na ako. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko niyatang mamatay. Alam niyo, maya-maya lumakas yung alon. Sabi ko, Lord, joke-joke lang yun. Hindi na nabira.
Nakikinig kayo? That's my mind, mga kapatid. Hindi ko naman pinagmamaganda ang sarili ko. And after all, siya pa rin ang susukat kung hanggang saan ka bibitawan. Sabi nga ng professor namin, papakinggan kita hindi sa sinasabi mo, kundi papakinggan kita sa mga hindi mo sinasabi. May mga sinasabi ka sa Diyos pero hindi niya alam ang nasa loob mo. Alam niya ang nasa loob mo. Sometimes, may mga sinasabi tayo pero basang-basa niya kung sino ka. Ang tao madaling magbasa sa atin, di ba? Pero ang Diyos, binabasa niya tayo ayon sa ating pinaka-inner self. Sa ating pinakatao kung sino tayo, mga kapatid. Kaya pag nakita mo yung mga bagay, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi mo talaga hahayaan na manaig yung kalaban. Hanggang sa pinakadulo ng laban sa pagiging Kristiyano, hindi mo siya hahayaan manaig. And so much grace of God, sapagkat lagi siya nakasubaybay sa atin. Amen. Kung bibilangan tayo ng Diyos, wala na tayong kwenta. Lalo na ako sa sarili ko. Alam ko naman yung sarili ko eh. It so happened na nakabarong lang ako. Pero, hindi ko naman sabihin sa'yo mas dahil ka sa akin. Malay ko ba? Hindi kiniwa kayo. Pero what I'm trying to emphasize, yung pagkatao natin. Kung sino tayo sa kanyang harapan. And after all, ang sukatan hindi lang ng isang buwan. Sabi ng Panginoon, don't ever boast yourself, baka madapa ka. Ngayon ba? Huwag kang magmayabang baka ito isang araw, ganun ka na rin. Napakalaga na tayo i-prepare lagi sa bawat bigat ng ating pagtahak patungo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pagiging alagad hindi madali. Tingnan nyo, nung simula kayong maglingkod, ang dami ng struggle, ang dami ng pagsubok. Ganyan ba? Ang dami ng mga struggle sa buhay natin. Pero hindi mo binibitawan. Kasi wala ka ng ibang Diyos na mahanap pag hindi ka siya. Sabi ko nga dyan sabi, pinapansuling ko. Brother, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang magpakamatay. Ako yung breadwinner sa bahay. Wala pa akong asawa. Tapos nawala ako ng trabaho. Sabi ko, ilang taon ka na ba? 50 na ako, brother. Huwag ka na magpakamatay, malapit yun. Joke lang yan. Pero hindi ganun eh. Sama ng joke. Pero alam ang kapatid ko, pinatawa ko lang siya. Isang araw, nagpunta dito sa medical center ng Rizal. Binisita namin ng sister wife ko kasi magpapa-opera ng kanyang colon cancer yata yun. Basta internal organ. Uy, sister! Binisita kita kasi tiyak ka pa ng ibang probinsya, hindi nasasabihin sa information. Baka magkamarikisan tayo. Binisita ko dyan, tapos natuwa siya. Uy, bakit na dyan magpapait pala ako, brother? Sabi ko, noon, gusto magpakamatay, yung nagkasakit ka, magpapa-opera ka. Ganun yung tao, di ba? Minsan, kapag mamamatay, pipilitin ibenta ang lahat para mabuhay. Pero pag binibigyan ng buhay ng Diyos, pinipilit mamatay. Nakukuha niyo yung Lord sa'yo. Kahit maganda na makita natin yung suffering, ay hindi pa doon sa kamatayan. Pag nakita natin yung tunay na biyaya ng Diyos, tama yung sinasabi lagi ng mga choir, magising ka lang sa umaga, isang biyayang walang kapantay. Amen. Malakas na palakpak kay El Shaddai. Amen, amen. The cost of following Jesus. And number 3 na dapat nating ma-measure is the mind of Christ versus the mind of man. Nadaanan natin to. Jesus with profound wisdom ay na-rebuke si Peter. Ito dinaanan ko na kanina. That from the divine mindset to from the human mindset until to the divine mindset. Kailangan, hindi naman tayo magmukhang banal, pero kahit paano, lumilinis yung ating isip. Ang nabasa ko sa isang tawag niya, isang quotation, our mind daw is the playground of evil. Ganyan ba? Our mind is the playground of evil. Parang, most of the time, kapag wala tayo sa Panginoon, pinaglalaroan tayo ng demonyo. At ang malaking kalaban ng tao ay ang kanyang isip. Pag nag-iisa ka at naisip mo yung may utang sa hindi nababayad, doon pa lang, terrible na yung buhay mo, no? Eh si Brother Mike, lagi tayong tinitrain. Train your mind.
Filter your mind because don't overthinker but be an overcomer. Yung mind ni Pedro, ganon yung standard ng tao. Kasi ang gusto niya iligtas ang kanyang sarili without even thinking the master plan of God sa buhay niya. Amen ba? So, ang isip ng Kristiyano ay dapat maiiba sa isip ng mundo. Sabi ni Saint Benedict, the eye of the Christian goes into this world, but the eyes of the world goes into this world, but the eye of the Christian sees into eternity. Sabi ng isang santo, ang mata ng mundo hanggang dito lang sa mundo, pero ang mata ng Kristiyano umaabot hanggang lang. Ibig sabihin, hindi na tayo kagaya mag-isip ng mundo. Kasi kung pagpapayaman lang ang labo-labo natin, huwag ka nang maglingkod, maghabol-habol ka ng iba. Pero iba yung hamon natin, di ba? Pag nakita mo yung mindset ni Jesus, siya lamang ay pinanganak sa sabsaban, yung kanyang pagka-Diyos at pagkatao, ay pinakita niya siya yung model, napaka-simple. Sabi ni Brother Mike, don't make your life complicated. Yan ba? Sabi ni Brother Mike, life is simple. Don't make it complicated. Yung mindset ng mga Kristiyano, hindi masyadong nakikipaghabulan sa mundong makasalanan. Amen po ba? Ang ating mindset ay kagaya ng mindset ni Christ. Kahit pa paano, nagbabago yung ating pag-iisip. Pag hindi tayo nag-isip na kagaya ni Kristo, walang puwang ang biyaya ng Diyos sa isip natin. And maybe alam ko namang hindi kayo ganun kasi hindi ka tatagal ng 10 taon kung ang isip mo ay kagaya din sa labas. Pero makita nyo, nagkaroon tayo ng bagong mindset. Sabi ng ibang version, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo isang bagong nila, wala na ang luma. Siya'y bago. Yung iba, wala na nga yung luma, pero wala pa namang bago. Amen ba? Process ba? Lahat tayo ay process, mga kapatid ko sa Panginoon. So, the mindset of man is different from the mindset of God, mga kapatid ko sa Panginoon. So, mahalaga na sa buhay natin ito makita natin yung ating pag-isip, mabantayan natin. Ang napakalaking struggle sa buhay ng tao. Kaya tinitrain tayo ng punong lingkod. Huwag mong sabihin mahirap ka. Huwag mong sabihin may sakit ka. Kasi naalala ko nung nasa Amor Solo kami nag-seminar ng batch ko namin. May tanong ng aming professor, si Brother. Ang tanong niya, ang Diyos ba ay nag-i-influence sa mind ng tao? Anong sagot mo? Nag-i-influence, diba? Nag-i-influence ang Diyos sa mind natin. Ang evil ba? Nag-i-influence sa mind ng tao? Nag-i-influence. Kung nag-i-influence ang Diyos at ang demonyo sa isip natin, ano ang kaibahan ng pag-influence ng demonyo kaysa pag-influence ng Diyos? Alam niyo bang sagot? Sinong alam ang sagot dito sa kamay? Sinagot ko nung nasa Umusula kami, sabi ko, sir, ang kaibahan ng pag-influence ng demonyo, ang kakayahan niya ay mag-influence ka, pero hindi niya kayang basahin ang isip ng tao. Kaya maliban na banggitin mo ang nasa isip mo, doon ka papasokan ng demonyo. Ituloy yung palakpak mo. Mga kapatid, kaya tama ang punong lingkod, huwag mong sabihin na may sakit ka kasi doon kakakaniin ng demonyo. Kasi alam ng Diyos na ang isip mo may pananampalataya ka sa Kanya na pagagalingin Kanya. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kagabi kapatid, ilagay mo sa kukuti mo na mayaman ka, na magaling ka, matalino ka, mula ngayon at magpakailanman. Amen ba yun? Amen ba yun? Amen. So itong kaibahan ng isip ng Diyos kaysa isip ng tao, mga kapatid, our mindset. At napakahalaga na makita natin yung part ng pag-encounter ni Jesus at ni Peter, mga kapatid. Kasi magkaiba yung direction ng kanilang mind. At kahit pa paano, again, uulitin ko, matrain natin yung ating mind sa buhay na ito. Alam mo ba, ang pinakamalaking source ng depression ay ang ating isip.
Pag overthinker ka na, mamaya-maya hindi ka na humihinga. Inhale, exhale, and smile. Oh, diba? Pag nag-iisip ka, di ka na humihinga, no? Diba? Pag nag-iisip ka, pag problematic ka, halos di ka na humihinga. Kaya minsan, ang sagot ng science, medical science, maghinga ka, mag-inom ka ng tubig, kasi wala nang oxygen yung mind natin. At mahalaga na mayroong factor yung biological natin, and for especially yung spiritual na buhay natin. At alam niyo ba, sabi ng professor namin, ang science ay nag-discover ng spiritual na bagay ay may malaking factor sa ating buhay. And you know what? Ang science ay hindi naniniwala sa spiritual. But then, nag-interview sila no kung meron bang development, ang sensya ay sa katawan ng tao ang spiritual. And they found out na mas maganda ang buhay ng may mga pananampalataya. Maganda mga kapatid, akala ng iba, niluluko lang tayo ni Brother Mike. But, tinitrain tayo ng punong lingkod na mag-isip na kagaya ng Diyos. The mind of Christ versus the mind of man. The true path of discipleship. Jesus then lay out the true path of discipleship. He declares, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ito yung sinabi ko na kanina. Papasadahan natin ito mga kapatid. Sa pagiging disciple ay napakahirap makita ang landas ng Diyos. Kasi nga, ang kaakibat dito, magka-interconnected yung ating pag-iisip. And again, susundan ko yung sinabi ko kanina, most of the time sa gawain, mahirap maghanap ng mga workers. Pero pag tinanong nyo, sino gustong yumaman? Aba, wagas kung makahingi. Amen ba? Pero hindi naman tayo husgan kasi ibibigay naman ng Diyos. Pero kailan ba tayo nag-isip at pumunta ng gawain na hindi ka humingi sa Diyos kundi naghingi ka ng tanong sa Kanya, anong maitutulong ko sa gawain? Naisip na ba natin yun? Dito sa gawain, maraming ganon. Pag nandiyan kami sa Ambel, hindi naman kami nagugutom kasi may mga taong dinarap na ng biyaya ng Diyos. Sino ba naman kami para bigyan ng mga biyaya? But because the mind of God nalagay sa isip nila, nagkaroon sila ng another thinking at nagkaroon sila ng pananampalataya na pagbibigay sa kanyang kapwa sa mga lingkod ay pinagpapala. Amen ba? Sabihin mo siyang kapatid. Nagbigay ka na ba? Sagutin mo kapatid, maya-maya lang. Talapakan natin ang Panginoon. Huwag nyo kung ireklamo ng kayo Sarah, baka bigyan nyo po dyan na nga. The path of discipleship, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, whoever follow me must take up their cross. Sino ba ang walang problema? Sino ba? Lahat tayo may dinadaan ng problema, iba-iba nga. Nung kasagsagan ng aking blood sugar noon, and thank God, isang nakarang linggo, kinongratulate ako ng doktor ko. Congratulations, Mr. Agravante. 10 years ko na silang doktor sa Paranaque. Simula mag-ambil ako, doktor na namin siya ng asawa ko. Every third month, may time meron ka ng blood chemistry. Sabi niya, aba, ngayon ka lang nakapag-check weight. Sabi ko, bakit, doktora? Nakontrol na lahat ng ng creatinine, ng cholesterol. Dati, alam nyo, pag babalik ko ng epekto ng aking blood chemistry, binibigay na agad sa akin ng staff niya. O, yan ang blood sugar mo, yung blood chemistry mo puro pula. Sabi ko, hindi ko nakaka-inspired Pero nung nakaraang binigay sa akin, pinuntan ako, doktor, pasok kami. Agravante, pasok. And thank God, alam niyo ba ang pakiramdam ko? Dahil ko pa yung nakapanalo ng 1 million. Yung sinabi ng doktor na okay na ang blood sugar mo at ang creatinine mo. Kasi ang pinakatakot-takot ko, pag nasira yung kidney mo, kasunod niyan alam mo na. Amen ba? Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, doktor. Amen ba? May nagagalit yata sa likod. Madali na lang po. Malapit ha? Malapit na ba sa parang? Okay na ba? Ay, hindi pa na. Sige ba ba? Technical problem. Technical. Joke lang yun, Brad. So, saan ba? Saan na ba? Blood sugar. Sabi ko sa doktor namin,
Thank you, Doktor. Huwag ka magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka kasi hindi matigas yung ulo mo. Kasi kung tuloy-tuloy ang pagkain mo kung ano, yun talaga, ubus ka na ngayon. Pero thank God, hindi ko naman sinabing matagal pa yung buhay ko, maikli ang buhay ko. Ang sinasabi ko lang, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya magandang bagay na nakikita natin yung daan patungo sa Panginoon. Sa dami ng pagsubok natin dinadaan sa paglilingkod, kapag buhay na ang kapalit, wala ng kwenta ang lahat ng bagay. Naniniwala kayo? Kapag katawan na natin, kapag kalusugan na natin ang kapalit, kahit anong yaman meron ka, ibibenta mo. Kuha nyo, para lang mailigtas yung buhay mo. Kaya nung nakasama ko, nung nagbantay ako ng nanay ko sa hospital, alam niyo yung gas nila, almost 2 million within 3 months. Nasa ICU yung kanilang nanay. 8,000 a day doon sa magandang hospital. Sabi niya, Brad, 8,000 a day, ngayon may tawad na 4,000 na lang. Sabi nung nag-finance, bibitawan na namin yan yung nanay namin. Sabi kasi ng doktor, magperma na kayo kasi kailangan bunutin na yung oxygen. Sabi nung nag-finance, sige na po, Dok, mag-paperma na ako. Umiyak yung bunso. Parang wala kayong mga awa. Bakit mo papayagan mo wala ng nanay? Sabi ng pangalan, ikaw magbayad. Sarcastic, no? Pero that's reality. Kaya mapalit ka kasi hindi ka gumagasto ng 2,000, 4,000 dali para magbuhay ka. May pandesal ka na nagre-reklamo ka kasi walang palaman. Ano? Pag nakita natin yung landas ng Panginoon, walang benta yung mga sufferings. Sapagkat may higit may binigay ang Diyos. Yung mga bagay na hindi mo hiningi. The reward of discipleship, mga kapatid. Ang passage na ito ay hindi lamang puro sufferings, pero palaging may reward at palaging may consequence. Ang nagdi-deny ng kanyang sarili at hindi nahihiyang ipahayag ang kabutihan ng Diyos, palaging may remind ang Diyos sa buhay natin. Ang humaharap sa mga position, sa mga persecution, ay palaging may gantimpala sa Diyos. At ang gantimpala nito ay hindi ayon sa ating panukala, sapagkat alam ng Diyos ang bawat pangangailangan natin. Hindi man naman natin kailangan makipagpulitan sa Diyos. Hindi mo kailangan tumambling-tambling pa para bigyan ka ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong, buntong hininga mo lang. Tingnan mo yung ganong kondisyon. Pero sa likod ng buntong hininga, anong ginawa natin? Diba? Pag nagbuntong hininga ka, nakasunod dun sa ating mga pinag-aralan, doon magaganap ang kalooban ng Diyos. Pero kahit nagbuntong hininga ka pa at huminga ka pa ng huminga, joke lang yun. Siyempre, alam naman ang ito puso natin. Mahalaga nakikita natin yung condition ng Diyos. Ang passage na ito ay nag-i-examine sa atin to understand the true discipleship sa buhay natin. Maunawaan ng ating sarili that we are serving God because not only of what we want, but what God wants for us. Amen. Naalala ko yung coordinator sa amin for the last. Naaka siya ng born again. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga marids talaga kayo, no? Kasi yung work pa yung sininsin, no? Kasi nung maakay siya sa born again, unang attend niya, binigyan siya ng mga gift. Binigyan siya ng mga canned goods, chocolates. Bumalik ng isang linggo sa El Shaddai, nagmayabang. Alam niyo, sabi niya, alam niyo, brothers and sisters, dito sa El Shaddai, within my 10 years na coordinator, hindi ako nakaranas ng ganitong biyaya. Sa born again, isang linggo ko lang, pagdala ko pag uwi, ang dami kong dala-dala. Dito sa El Shaddai, puro abuno, puro abuno. May formation, may seminar, may patak-patak. Hindi kayo na lang niya na yan. Nagreklamo siya. Kasi dito daw puro pakagit. Tama ba siya? Tama siya. Pero may kasunod pa yun. Sabi niya, pagsunod na pan, bumalik na siya. Alam yung ginawa niya, umiiyak siya. Brothers and sisters, patawad ko. Bumalik na ako sa El Shaddai. Kasi nung bumalik ako, nung pumunta ako ng born again ng 1 linggo, 2 linggo, ang pinenta ko lang yung canned goods. Within my 10 years bilang coordinator, hindi ako nakakatanggap ng biyaya. Pero ang hindi ko pinenta ng aking talang-4 na anak ay professional na. Bigat, no? Kita niyo yun?
biyaya ng Diyos, kapag makita mo yung reward ng Diyos, marunong kang kumilala ng biyaya ng Diyos, hindi nakulang si Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, mag-isip-isip ka bago ka umalis. Kailangan alam natin yung reward ng Panginoon. Amen po ba? Napakaraming negative na pwede natin makaharap. But ang Diyos ay is a God of prayer. Ang mundong ito ay corrupted. There are many impurities. There are many distortions because we are in the world. Pero ang path ng Diyos, mga kapatid ko sa kanina, ay mahirap sundin pero matining ang buhay paglalakbay patungo sa kanyang kalooban. Amen ba? Maganda hindi ka nagkamali ng paglilingkod, mga kapatid. Kaya thank God kasi yung mga kapatiran, yung mga brothers and sisters natin ay isang inspirasyon natin para sa pagpapatuloy ng ating paglilingkod. Amen ba? Amen. Sabihin mo siyang kapatid, get behind me, Satan. Hindi, i-remind ko lang, din ang mabigat na sinabi ni Jesus, na dapat mag-isip tayo ng kagaya ng Diyos. Pero, hindi pa tapos ang magkabaran. Ibig sabihin ng Diyos, sometimes we are comfort sa mga inspiration, but always remember that being Christian is a tough thing, na hindi madali. Sometimes kapag hindi ka pinalabit, kapag hindi ka pagsupok, hindi ka natuto. But hindi ka naman nahayaan ng Diyos na ganun tayo. Si Pedro, nung sabihan niya na ganun, get behind the Satan, kasi iba yung isip niya. Pero pag clear mo sa isip mo, God will never tell you that, get behind the Satan. Anong sasabihin siya ng Diyos? Sabihin mo siyang kapatid, alam mo ba? Ang sasabihin ng Diyos, bago matapos ang gabi ito, come to me, those are heavily laden, and I will give you rest. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us close our eyes. Kapatid, lagi mo sinabi kanina, nang minsan ito minsan walang panglasa sa ating spiritual. It's because our mindset ay doon sa ating mga prayer requests. But then again, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng aspiration na lubusang makilala natin ang Diyos. Kasi kung sabihin ng Panginoon sa atin sa gabi ito, sino ako para sa iyo? At alam natin, hindi man natin sagutin ng oo, hindi at sagutin siya ng harap-harapan, alam natin kung sino tayo sa kanyang harapan. But the mere fact na hindi natin tiyak ang ating sarili, kung sino tayo sa kanyang harapan, the best thing that we can do is to know Him more and more. At kung meron man tayong prayer request, unahin natin na masigit nating kilalanin si Jesus na ating pinaglilingkuran. Listen to this song, I want to know you more. Hallelujah, praise you, Jesus. Just the time I feel caught in a fire of self. Just the time I feel on my being lost.
Diyos. Kung meron mang pinakamagandang bagay pwedeng mangyari sa buhay natin, ay hindi lang yumaman, makamtay ng ating mga gusto, kundi lubusan ang mga kilala ng ating Hallelujah, praise God. Brothers and sisters, kung meron mang pinakamagandang bagay o pangyayari sa buhay natin, ay hindi lang ma-answer prayer tayo sa ating mga kaibigan, kundi higit sa lahat ang makilala natin ang pinanggagalingan ng mga biyayang meron tayo. Sapagkat ang tunay na biyayang meron tayo ngayon ay tuloy natin makilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga sa napakinggan kong pagtuturo, ilang pang man tayo mag-aral, kung hindi natin kilala ng tunay si Jesus, hindi natin siya kilala ng lubusan. Nalaman lang natin ang kanyang mga kaalaman, pero wala tayong personal na kaalaman sa tunay ng Panginoon. At ang tunay na pagkilala sa Panginoon ay malaman ang kanyang landas, matahak ang kanyang gusto, at maintindihan ang kanyang ibig ng ating pag-iisip ay hindi kagaya niya, kundi ang kanyang pag-iisip ay hindi kagaya ng pag-iisip na iniisip natin. Kundi higit sa lahat makamtan kung paano tayo magiging tunay na alagad na hindi lang para sa ating sarili, kundi sa mga tao na nasa paligid. Panginoon, salamat po sa pagkatawag mo sa amin. Kulang ang aming lakas at tibay ng loob kung wala kami paghuhugutan na makilala kang tunay. Pero salamat sa Lord sapagkat buong at tunay ang aming kalaman na kahit po kailan hindi kami nagkamali ng nilalagyan, na kahit po kailan hindi kami ng pinaglilingkuran sapagkat ikaw ang Panginoong Yesus na siyang tumawag sa amin, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay natin. Lord, sa gabi ito, dalangin ko, pagpalain mo kaming lahat. Kung meron man kaming kahilingan material, physical, spiritual, we submit it to you, O Lord. Pagpalain mo ang mga narito ngayong gabi. Ang sino may karamdamang physical, I pray to God na ito'y gumaling sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko mula ulo hanggang talampakan, sa buto, sa balat, sa dugo, sa laman, sa lahat ng area ng aming katawan in the name of Jesus. Kami iyong pagkakalin.
nagkaguluhan sa bahay, I pray, Father God, ang reconciliation. Kung meron mong kaguluhan sa aling isip o Lord, dalangin po namin. May namin, may landas namin ang aming pag-iisip ng kalooban. Pagpalain mga ating mga kapatid sa Panginoon, dalangin ko na kaming lahat ay answered prayer na. Panginoon, maraming salamat. Ang papurit parangal sa namin pinabalik sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Itaas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pabasbasan. Dakilang Diyos ng makapangyarihan, salamat po sa ilang sandali na lumipas. Nakataas ang aning kamay, may mga hawak na mga bagay-bagay, ang tubig, ang langis, ang prayer request, mga handbags, bags, wallets, religious certificates, dalangin ko na ipipagpalain mo. I-bless mo kanyang mga handog sa loob. Ang mga kamay na nakataas, ang mga trabaho, negosyo, pagpalain mo din, Lord. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat narito ngayong gabi ay yung pinagpala o sampu ng aming sambahayan sa pangalan ni Jesus, sa Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa mga answered prayer na. Let us give thanks with a grateful heart.